na andito ka sa video na to dahil gusto mo ring malaman kung nakakasira nga ba talaga ng cellphone itong quad lock handlebar mount pro. So samahan nyo ako at sabay nating reviewin at testingin itong nabili kong cellphone holder sa Facebook Market. Based sa paghahanap ko ng iba't ibang klaseng cellphone holder o cellphone mounts para sa motor sa online shops or kaya sa Facebook Market, itong quad lock pro yung pinaka nakita kong versatile kasi nga siya modular. Kumbaga may iba't ibang modules based sa needs mo. Itong nabili ko ay para sa handlebar dahil ang motor ko ay naked bike, kaya itong napili ko. Meron rin yung brand na to na mounts para sa bike o kaya kotse. Basta kung ano man ang needs nyo, sa tingin ko meron to. Search lang kayo sa internet gaya ng ginawa ko. Bumili na nga rin ako ng vibration dampener para sa protection ng cellphone ko dahil hindi naman may iwasan yung vibration talaga pag bumabiyahe tayo, depende sa kondisyon ng daanan. Para mas maintindihan nyo ito, kumuha na lang ako ng video sample sa YouTube. Ito mapapansin nyo yung sa kaliwa mayroong vibration dampener, yung sa kanan wala. So isipin nyo na lang yung magiging epekto ng vibrations na yan sa internals ng cellphone nyo. So yun pa lang, gets nyo na siguro yung ibig mong sabihin. So nakakaintindihan tayo. So ito yung vibration dampener. Makikita nyo medyo makapal-kapal yung clearance nya para sa vibration. Kaya talagang makakasigurado kayong protektado naman yung cellphone nyo pag nag-rides kayo. Ito naman yung pinaka handlebar mount. Ang gagamitin kong dampener, yung rubber dampener para sa handlebar ko ay itong 2.2 cm yata itong size na ito. Yung sukat. Basta yan yung pinaka size nung pinaka tubo ng handlebar ko. Yung pag-assemble naman nito napakadali lang. Pagkabit-kabitin nyo lang, merong kasama yung na Allen wrench. Pagkakabit nyo ng mismong vibration dampener dun sa mount, isunod nyo na yung pinaka cellphone holder dyan sa ibabaw. Yung pinaka position ng cellphone holder, sa akin mas preferred ko kasi is yung nasa gilid lang siya nakausli para mas madaling hugutin yung cellphone pagkatatanggalin mo na sa mismong mount. Ito naman yung dinidikit sa cellphone o kaya sa cellphone cover. Madali lang naman ikabit dahil may guide naman yan. Yan, para maipakita ko sa inyo kung paano yung sinasabi kong orientation ng mismong cellphone holder. Ito, pagka ganyan orientation nasa gilid, madali lang i-press mo lang yung sa gilid kahit isang daliri mo lang yan. Kaya, para lang pumulot ng cellphone na normal. Unlike pag dudukutin mo pa siya sa ilalim ng mismong cellphone, kumbaga nakapatayo yung mismong cellphone holder, dudukutin mo pa siya ng paganto. Yan. Para sa akin hassle, pero depende sa inyo yan kung anong klaseng orientation mas mapapadali kayo kaya mas gusto nyo. Yung pagkabit naman sa handlebar ng mismong cellphone holder, madali lang. Ia-unscrew nyo lang yan yung nag-iisang bolt sa bilog. Tapos kung naikabit nyo na yung mismong rubber dampener is naman sa sukat ng handlebar nyo o diameter ng handlebar nyo, ibubuka nyo lang naman yan tapos ipapasok nyo. Ano daw? Basta ikakabit nyo. Yeah, boy. Tip lang, before nyo higpitan, igalaw-galaw nyo muna yung mismong handlebar saka yung mismong cellphone holder para iwas ulit-ulit ang trabaho. So ito nga, tinestig na namin itong cellphone holder. Papunta kami ni Mrs. ngayon sa Manawag, tapos dumiretso kami ng Baguio. Pasintabi na lang sa mga nanonood, no? Bali hindi talaga ako ganang katulin magpatakbo, tsaka hindi to top speed test. Bali binidyohan ko to for the sake na may pakita sa inyo at matesting na rin yung integrity ng mismong cellphone holder pagdating sa high speed na takbo at saka sa kondisyon ng mismong dinadaanan. Dito sa video makikita natin na nagbabibrate na talaga yung signal lights ko, pero yung sa cellphone nagbabibrate siya pero hindi siya ganun katagtag unlike nung sa signal lights.
Bale sa future siguro magkakaroon ako ng in-depth review nito sa long term na paggamit nito at kung may epekto nga ba sa cellphone ko to. So ayun guys, sana nakatulong yung maikling video na to sa pagde-decide nyo kung bibili ba kayo na itong brand na to. Nasagot ba natin yung tanong na kung nakakasira ba to ng cellphone? Depende lang siguro sa setup nyo. Pero sa case ko, dahil meron akong vibration dampener, hindi ko pa rin masasabi dahil once ko palang ginamit sa long ride. Pero in the future siguro magkakaroon ng in-depth review after how many times kong magamit to. So guys, sana supportan niyo yung YouTube channel ko. See you ulit sa next video.